kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Panfilia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo." Kaya tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. "Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon at nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. "Natagpuan ko kay David na anak ni Jese ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, 'Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw at sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahira ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad, at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksila ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay. Huwebes, sa ika-4 na linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay. Happy Easter pa rin po mga kapatid. Nakaka-4 pa lang po. Gusto ko po ipaalala sa inyo, 7 linggo ho ang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. 7 linggo. In a way, 50 days ho ito na matatapos sa linggo ng Pentecostes. Sabi nga ay, mas mahaba po ang panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay kaysa Kwaresma. Mas marami ang araw ng Pasko ng muling pagkabuhay kaysa mahal na araw. Anong paalala nito sa atin mga kapatid? Mas magahari pa rin, mas dakila pa rin ang kabutihan, ang liwanag, ang kaginhawaan kaysa paghihirap, dilim at kasamaan. Medyo backward tayo ng kaunti. Balikan lang natin ng kaunti noong pong Easter Vigil na napakadilim, napakahaba ng dilim. Marahil na hindi ko alam kung umatin ho kayo ng Easter Vigil. Ilan po kaya umatin ng Easter Vigil? Pag tinatanong ko, kakaunti lang. Ang sagot nila, tapat naman sila. Ang haba kasi, Father. Ang tagal ho kasi Sabi ko nga sa amin ho, 1.5 hours, readings pa lang. Binuo kasi yung mga pagbasa, kinanta pa. Kaya sabi ko, kahit nasa dilim, kitang-kita ng Panginoon yung mga inip na, antok na, gutom na gutom, at maging yung mga tumakas na, ay kitang-kita ni Lord. Pero noong mga panahon na iyon, nung sandaling yun na napakadilim, bukod sa siguro sa monitor, yung ilaw ng monitor, may naiwang isang natitirang liwanag. At yun yung galing sa ating malaking Paschal Candle. Na siyang liwanag ni Kristo. Si Kristong tumatanglaw sa pinakamadilim na sandali ng buhay natin. Pero alam niyo mga kapatid, yung Paschal Candle nananatiling nakasindi ngayong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Tinanong ako ng aking sakristan, hanggang kailan po yan? Buong Easter season. At ito po ay sinisindihan kahit bukas lahat ng ilaw sa simbahan. Di ba normally ho, pag maliwanag na, patay mo na, sayang. Hindi. Maging sa mga sandaling bukas lahat ng ilaw na mamahalin ninyo sa loob ng simbahan, bukas pa rin ang Paschal Candle. Ay napakaganda pong paalala sa atin na si Kristo, ang liwanag ni Kristo ay tatanglaw sa atin, hindi lang sa mga sandaling may problema tayo, na nasa dilim tayo ng paghihirap, na nasa dilim tayo ng kasalanan, hindi lo. Kasi kung minsan, kapag napakaliwanag ng buhay natin, maginhawa ang buhay natin, masaya ang buhay natin, nawawala. Hindi natin nakikita ang liwanag ni Kristo. Kaya napakagandang paalala sa unang bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan ngayon. Sinabi na niya ho ito sa kanyang mga alagad. Inuulit niya sa ating lahat. Sinasabi ko, ang alipin ay hindi dakila kaysa Panginoon. Huwag tayong makakalimot na ang Diyos pa rin ang Panginoon ng buhay natin at dapat maghari sa buhay natin. Kaya ang ganda hong simbolismo noon na ang liwanag ni Kristo ay nakasindi hindi lamang kapag wala ng liwanag sa paligid natin. Hindi lang sa mga sandaling madilim sa buhay mo. Siguro mas kailangan mong pag-ilawin si Kristo. Kagaya naman sa loob ng simbahan, kahit na gaano pa kamahal ang chandelier ninyo, kahit na gaano pa kamahal ang mga spotlight ninyo, huwag mong kakalimutan, mas mahalaga pa rin ang liwanag na nagmumula kay Kristo. Itong liwanag na ito ang maghahangad at magpapaalala sa iyo na huwag kang makakalimot. Huwag kang magpapatalo, magpapaalipin sa anuman sa mundong ito. Nakikidaan lang tayo. At sana sa pagdaan natin, hawak-hawak pa rin natin ang liwanag ni Kristo. Hindi yung artipisyal na ilaw ng mundong ito. Meron pong isang magandahong kwento mula sa ating kapatid na si Saint Charbel Macluf. Nung siya ay nabubuhay sa monasteryo, bawat monghe po ay mayroong lampara. Ito po ay sikat na kwento sa kanyang himala. Ito po ay parang isa sa mga unang himala sa buhay ni Saint Charbel nung siya ay nabubuhay. So bawat monk ay meron pong lampara at binibigyan ng langis tuwing gabi para enough
for the whole night, sa magdamagan lamang. Si Saint Charbel po ay napakasipag, tutok na tutok sa kanyang gawain, tahimik na gumagawa. Ito magandang ugali na sana'y matutunan natin, tahimik, tapat na gumagawa. Hindi yung kapag marami nang nagawa, ngumangawa. Kapag marami nang nabigay, umiingay na. Si Saint Charbel, tapat. Tahimik siyang gumagawa ng gawain sa monasteryo. Isang gabi, humihingi siya ng langis. Itong dalawang kasama niyang mabiro, binigyan ng tubig yung kanyang lampara. Imbis na langis, tubig ang nilagay. Sinundan nila si Saint Charbel papunta ho ng kanyang kwarto. At nagulat sila, sa ilalim ng pintuan ni Saint Charbel ay may liwanag na lumalabas. Sabi nila, nagtaka sila saan galing ang ilaw na yon. Binuksan nila ang pintuan ni Saint Charbel. Nakita nilang may ilaw ang lampara niya, kahit tubig ang binigay nila. Nakita sila ng superior. At tinanong kung anong kanilang pinag-uusapan at bakit sila nandun. Ikinuwento ang nangyari. Pumasok ang superior sa kwarto ni Saint Charbel, kinuha ang lampara, pinatay ang ilaw ng lampara. At nung sisindihan niya, ayaw nang sumindi. Kaya sabi niya kay Saint Charbel, sindihan mo. Sinindihan ni Saint Charbel at nag-ilaw ang kanyang lampara. Andun siya pinayagang pumasok ng hermetanyo. Banal ang taong ito. 1898, December 24, namatay si Saint Charbel. Pagtapos po ng kanyang pagkamatay, nagulat ang mga tao. Nakita nilang ang kanyang libingan ay nagliliwanag. Naglalabas ng liwanag mula sa kanyang libingan sa loob ng 45 days. Ito po'y magandang paalala sa atin, mga kapatid. Ang kabutihan, kahit pagtakpan, ay lalabas at magliliwanag. Ang kabutihan natin ang siyang dapat na nagliliwanag sa pagkatao natin. At ang kabutihan na ito ay manggagaling lamang sa kabutihan ni Kristo. Kaya mga kapatid, sa Pasko ng muling pagkabuhay, sa pagpapatuloy ng pagdiriwang natin na ito, huwag nating hahayaan na palitan ng mundong ito ang liwanag na nagmumula kay Kristo. Ang liwanag na hindi ka lolokohin, hindi ka ililigaw. Ang liwanag na hindi ka sasaktan. Ang liwanag na hindi kailanman mawawala sa hirap at ginhawa. Tandaan natin ito, mga kapatid, kung paanong sinamahan ni Kristo. Naalala ho ninyo ang dalawang alagad sa daan ng Emmaus? At sila ay sinamahan ni Kristo. Kahit sa mga sandaling hindi nila nakilala si Kristo. Kahit sa mga sandaling hindi nila naalala si Kristo. Nandun siya upang tanglawan ang dalawa, pabalik sa katotohanan, pabalik sa kabutihan. Ngunit, ulitin ko, hindi lamang sa mga madalim na sandali ng buhay natin, kasama natin si Kristo. Sabi sa Ebanghelyo, huwag makakalimot, huwag yayamak. Ika nga sa amin, sa family of Saint Charbel, to God be the glory, or glory to God, now and forever. Sa Diyos, ang papuri, hindi sa atin. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming Guro, Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang dakilang gabay sa buhay namin. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na pinapalitan kami ng kayabangan, na pinapalitan ng kayabangan, ng pagiging makasarili at pagmamataas ang pagmamahal namin sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na nakalimutan ka naming sundan, na nakalimutan ka naming pahalagahan. Panginoon, Ikaw pa rin at Ikaw lamang ang liwanag na tatanglaw sa bawat araw ng buhay namin. Patungo sa kabutihan, patungo sa kabanalan, patungo sa buhay na walang hanggan.